Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga nilikhang robot sa mundo ng siyensya ang hindi pa talaga alam ng karamihan at ang ilan sa kanila ay sadyang kahanga-hanga nakatagulat. Kaya mula sa robot na tumatawag gamit ang boses ng mahal mo sa buhay hanggang sa pinakarealistikong humanoid na parang tunay na tao. Pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang robot na ginawa sa Japan. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, robot na tumatawag. Isang kakaibang robot ang naimbento sa Japan na kayang palitan ang pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay kahit gaano pa sila kalayo. Ang Telenoid R1 ay may simpleng anyo, wala itong braso o binti at may kakaibang muka. Pero dito nagsisimula ang hiwaga. Gayang-gayahin ng robot na ito ang boses ng iyong kausap at sabayan ito ng simpleng galaw at ekspresyon, kaya para ka na ring may kasamang totoong tao. Gumagana ito gamit ang 9 actuators at kayang kontrolin sa pamamagitan ng computer, kung saan naririnig ang boses ng kausap mo sa real time. Bagamat medyo nakakapanibago ang hitsura nito sa una, unti-unti itong nagiging komportableng kasama dahil sa emosyonal na koneksyon na nabubuo. Isa itong halimbawa ng diskarte ng Japan sa pagtulong sa mga matatanda at malalayong pamilya. Isang robotic presence na nagdadala ng init sa malamig na teknolohiya. Sa panahon ng digital age, ang simpleng pag-uusap gamit ang isang makina ay nagiging mas mahalaga kaysa dati. At dito, ipinakita ng Telenoid R1 kung paano pwedeng isalin sa makina ang koneksyon ng puso. Number 9. Mukhang tao, hindi tao. Si Asuna ay isang robot na sa unang tingin mahirap paniwalaang hindi totoong babae. Sa sobrang realistiko ng kanyang kilos, mula sa pagkurap, ngiti at galaw ng katawan, madalas na pagkakamalan siyang isang normal na tao sa mga events at exhibitions. Ginawa siya ng Japanese company na Alab sa ilalim ng direksyon ni Engineer Teshi Maeda. Wala man siyang sariling artificial intelligence, kontrolado siya ng tao mula sa malayo. Ngunit sa sobrang pulido ng kanyang galaw, halos hindi mo mapapansin ang pagkakaiba. Isa siya sa mga pinaka-advanced pagdating sa visual robotics. Nagsisilbi siyang gabay sa mga expo, receptionist sa mga tech event at artista pa sa mga theatrical performances. Kayang magpakita ni Asuna ng emotions tulad ng happiness at surprise na siyang bumubuo ng kakaibang koneksyon sa sinumang makakita sa kanya. Mula sa mala-artista niyang itsura hanggang sa makinis na kilos, hindi lang siya robot. Isa siyang visual experience na nagpapaisip kung gaano pa kalayo ang mararating ng teknolohiya. Number 8. Kaibigan ng lahat. Hindi kailangan maging mukhang tao para maging kaakit-akit. Si Pepper, isang robot mula sa Japan, ay dinisenyo hindi para humalintulad sa tao, kundi para maramdaman mong may kausap kang kaibigan. Mula nang ilabas siya ng SoftBank Robotics noong 2014, naging paborito siya sa mga ospital, eskwelahan at maging sa mga bangko. Kayang basahin ni Pepper ang facial expressions at tono ng boses ng kausap, kaya't mabilis siyang makaangkop sa damdamin ng tao. Kung malungkot ka, sasamahan ka niya. Kung masaya ka, mas masaya siya. Bukod sa pakikipag-usap, marunong ding kumanta, sumayaw, at magpatawa si Pepper. Isa siyang embodiment ng friendly tech. Simple ang anyo, pero punong-puno ng damdamin. Marami sa Japan ang kumikilala sa kanya hindi bilang makina, kundi bilang kasambahay na nagbibigay sigla sa higit sa 2,000 institutions sa bansa. Napatunayan ng hindi kailangan ng perpektong muka para maging mahalaga. Ang kailangan lang ay malasakit at doon siya mahusay. Number 7. Robot Trabajador. Sa mundo ng konstruksyon at pangalib, isang robot ang nilikha
para palitan ang trabaho ng tao sa mga mapanganib na lugar. Ang HRP-5, tumitimbang ng 101 kilograms at may taas na 1.82 meters. Kayang buhatin ni HRP-5 ang mabibigat na materyales gaya ng mga drywall panels na karaniwang ginagawa ng mga bihasang manggagawa. Isa itong malaking hakbang sa seguridad ng tao dahil kayang gampanan ng robot ang delikadong trabaho ng walang takot at walang reklamo. May 37 sensors sa buong katawan nito at advanced mobility na ginagamitan ng object recognition at environmental mapping. Dahil dito, nakakapagtrabaho si HRP-5 sa mga construction site na halos walang supervision. Sa mga proyekto tulad ng shipbuilding at aircraft assembly, pinapakita niya kung paano ang isang simpleng machine ay pwedeng maging susi sa mas ligtas na kinabukasan ng industriya. Sa panahon na yon, hindi na lang tao ang nagtatrabaho, pati mga robot may ambag na. Number 6. Aso na may utak. Hindi lang basta robot, kundi parang tunay na alaga. Ganyan ilarawan si Aibo, ang kauna-unahang robotic pet na may sariling personality. Gawa ng Sony, si Aibo ay hindi ordinaryong laruan. Marunong siyang matuto mula sa kanyang mga kasama sa bahay, kumikilala ng mukha, tumutugon sa haplos, at marunong magpakita ng emosyon sa pamamagitan ng galaw ng katawan at tunog. May halos 30 motors sa katawan nito, kaya't nakakagalaw siya gaya ng totoong aso. Pumapalo ng buntot, humihiga at naglalambing. Hindi lang siya sumasabay sa utos, natututo rin siya mula sa karanasan. Araw-araw, habang kasama ang kanyang amo, unti-unti siyang nagkakaroon ng sariling ugali. Maaaring maging playful si Aibo o tahimik at kalmado, depende kung paano siya palakihin. Sa mga ospital, klinika at bahay na bawal ang tunay na alagang hayop, si Aibo ang alternatibong puno ng buhay. Isa siyang patunay na pwedeng maging therapeutic ang teknolohiya at kung minsan, mas loyal pa sa tao. Number 5. Di mukhang tao, pero buhay. Habang karamihan sa mga robot ay ginagawang mukhang tao, si Alter ay sumasalungat sa normal. Sa unang tingin, para siyang skeletal alien na gawa sa bakal. Walang balat, walang porma ng mukha, pero may galaw na parang may sariling isip. Gawa sa kolaborasyon ni na artist Takashi Ikegami at scientist Hiroshi Ishiguro, si Alter ay gumagamit ng tinatawag na Central Pattern Generator, isang system na ginagaya ang kilos ng neuron sa utak ng tao. Dahil dito, gumagalaw siya ng kusa, walang remote, walang pre-programmed script. May 42 pneumatic actuator si Alter na gumagalaw depende sa nararamdaman niya sa paligid, temperatura, tunog, at presensya ng tao. Iba-iba ang galaw niya sa bawat eksena, kaya tila may sariling emosyon. Sa mga exhibit sa Japan, marami ang nagsasabing parang may kaluluwa si Alter. Parang may nanonood sa kanila. Dito nagkakatalo. Hindi kailangang maging tao ang mukha ng robot para maramdaman mong may koneksyon kayo. Minsan, ang kawalan ng anyo ang siyang bumabalot ng misteryo. Number 4. Pioneering na mukhang tao. Bago pa man sumikat sina Erika at Asuna, may nauna ng robot na nagpakita kung gaano kalapit sa tao ang pwedeng marating ng teknolohiya, si Actroid. Gawa ng Osaka University at Kokoro Company noong year 2003. Ang Actroid ay may balat na gawa sa silikon, kumukurap, gumagalaw ang mata, at kahit ang paghinga ay ginagaya. Pero kakaibang damdamin ang hatid niya. Sa halip na aliw, minsan ay takot o kaba ang nararamdaman ng mga tao dahil sa sobrang pagiging realistic. May sensor sa buong katawan at basic artificial intelligence si Actroid, kaya't marunong siyang tumingin sa mata, magsalita ng programmed na sagot, at tumugon sa tunog at kilos ng tao.
Sa mga international events, nagamit na siya bilang receptionist at gabay, at maging sa mga paaralan bilang demonstrator. Isa rin siyang mahalagang bahagi sa mga pag-aaral tungkol sa Uncanny Valley, kung saan ang sobrang human-like na robot ay nagdudulot ng discomfort. Si Actroid ay hindi lang makina, isa siyang milestone na bumago sa pananaw ng tao sa teknolohiya. Number 3. Malambing na bola. Mukha siyang stuffed toy, pero si Nikobo ay isa sa mga pinaka-espesyal na robot companion sa Japan. Gawa ng Panasonic, si Nikobo ay nilikha hindi para sa trabaho, kundi para sa damdamin. Para siyang pusa, maliit, mabilog at nagre-react sa haplos. Kapag hinimas mo siya, para siyang kumukurap at umuungol na parang nasasarapan. Ayon sa mga eksperto tulad ni Professor Michio Okada mula Toyohashi University, ang ganitong interaction ay nakababawas ng loneliness, lalo na sa mga matatanda at kabataang isolated. Hindi tulad ng ibang robot pets na parang manika lang, si Nikobo ay may kakayahang kumilala ng mukha, tumugon sa boses, at kahit magpakitang gusto niyang pansinin mo siya. Hindi siya nagsisilbing kapalit ng tunay na hayop, kundi isang mababang maintenance na kasama sa bahay. May mga kilos siya na nagpapahiwatig ng pagkagusto, tampo o simpleng kaligayahan. Sa panahon ng modernong pag-iisa, si Nikobo ang paalala na kahit sa gitna ng teknolohiya, may lugar pa rin para sa lambing. Number 2. Bata pero robot. Mukha siyang inosenteng bata, pero si Ibuki ay isang robot na may pusong gawa sa teknolohiya. Ang itsura niya ay parang 10-year-old na batang lalaki. Malalaking mata, maamong ngiti at kilos na banayad. Hindi siya tumatakbo gamit ang mga paa, kundi sa pamamagitan ng gulong, kaya't kaya niyang gumalaw sa paligid nang hindi nakakagambala. Pero higit pa sa anyo, ang tunay na layunin ni Ibuki ay makabuo ng koneksyon, lalo na sa mga matatandang nakararamdam ng pag-iisa. Kayang makipag-usap si Ibuki, kumilala ng mukha at mag-adjust sa emosyon ng kausap. Nakakaramdam siya ng tunog, galaw at emosyon sa paligid at nakakasabay sa takbo ng pag-uusap gamit ang AI. Ginagamit siya ngayon sa mga retirement homes at eskwelahan, kung saan gumaganap siyang emotional support at kaibigang tagapakinig. Hindi lang siya teknolohiya, isa siyang halimbawa kung paano binibigyang buhay ng Japan ang mga robot na hindi lang para sa trabaho, kundi para sa puso. Number 1. Pinaka-realistikong kausap. Si Erika ang isa sa pinaka-advanced at pinaka-hinanghaang humanoid robots ng Japan. Gawa ng mga scientist mula Osaka University, si Erika ay parang 23-year-old na Japanese woman na may makinis na balat, natural na kilos ng mata at labi, at kakayahang makipag-usap ng parang totoong tao. Hindi lang siya tumutugon sa tanong, kaya rin niyang magbiro, mag-adjust ng tono ng boses, at makimig na tila tunay na tao. Mayroon siyang 14 infrared sensors na tumutukoy sa presensya at galaw ng mga tao sa paligid. Ang boses niya ay likha ng AI at may lambing na mahirap tapatan. Isa siyang eksperimento sa kung paano makipag-ugnayan ng tao sa robot at kung paano ito pwedeng gamitin sa larangan ng edukasyon, entertainment o maging sa therapy. Nagamit na siya sa mga news presentation, business events at psychological consultations. Si Erika ay hindi lang produkto ng teknolohiya, isa siyang simbolo ng posibleng hinaharap kung saan ang mga robot ay magiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay natin, hindi bilang makina kundi bilang kasama.